Okay, bago po natin dalangin ang ating itutuloy po ang ating paksa na ating pinag-aaralan, ang bagong tipan. Ang paksa po natin pinag-usapan at ating pong pinasimulan noong nakaraan na Sunday ay ang paksa natin, ang pamagat po nito ay ang bagong tipan, the new covenant. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa pangalawang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Kapitulo 3, mga talatang 1 hanggang 6. Okay, 2 Corinthians chapter 6, chapter 3, verses 1 to 6. Okay, ating pong basahin na sabay-sabay. Itinataas na naman kaya namin ang aming mga sarili? Tanong ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Kami kayo katulad ng iba riyan, nangangailangan pa ng rekomendasyon mula sa inyo o patungkol sa inyo. Kayo mismo ang aming rekomendasyon na sulat sa aming puso at hayag na nababasa ng lahat ng tao. Hayag sa lahat na kayo sulat ni Kristo na sinulat namin, hindi sinulat ng Diyos hindi kayo sinulat ng pluma at tinta, kundi ng Espiritu ng Diyos na buhay. Hindi kayo sulat na nakaukit sa bato, kundi sa puso ng mga tao. Verse 4. Dahil kay Kristo, kaya kami nakapagmamalaki ng ganyan sa harap ng Diyos. Hindi dahil inaakala namin may magagawa kaming anuman sa aming sariling kakayahan. Kung may nagagawa man kami, dahil yon sa Diyos, siya nagbigay sa amin ng kakayahan upang maging mga lingkod ng bagong kasunduan. Hindi sa isang kasunduan o kautusang nakasulat, kundi sa Espiritu, sapagkat ang nakasulat ay pumapatay, subat ang Espiritu ay bumubuhay. At kung niyo po babasahin ang Hebrews chapter 8, verses 6, at sa mga sumusunod gaya pa ng ating binasa sa nakaraan na linggo, kung doon ang patungkol sa bagong tipan. Bilang pong, at mahirap na para sa akin, i-review ang lahat ng mga bagay na ating napag-aralan noong nakaraan na Sunday. Pagsariwa po sa ilang mga bagay, nais mong sabihin ng mga bagay nito. Okay. What is the new covenant? Ano po ang bagong tipan? Gaya na po ng ating napag-aralan, ang bagong tipan ay hindi mga titik at mga tinta na nakasulat sa ating mga New Testament booklets o yung mga hawak-hawak nating mga kamay sa kasalukuyan. Hindi po yan ang bagong tipan na tinutukoy ng salita ng Diyos. Ang bagong tipan, gaya po ng ating napag-aralan, ito po ang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos. Ang mabuting balita ng kaharian ng Diyos. Na ang kaharian ng Diyos na ito ay nakadesign na magdala ng deliverance and obedience. Magdala ng kalayaan at matuto ang mga tao na sumunod sa Diyos para gawin silang matuwid, para patawarin sila. Pagkatapos pamagitan po ng dugo ng ating Panginoong Hesus, sa pamagitan ng Espiritu Santo, at sa pamagitan po ng pagbabasa ng kanyang mga salita, at sa pamagitan po ng ministeryo ng Iglesia. Ang bagong tipan, ang kaharian ng Diyos ay nakadesign para i-convert, para baguhin, to make them the living law, para gawin tayong buhay na kautusan. And that is the new covenant. Actually, the new covenant is Jesus Christ Himself. Ang bagong tipan, ito mismo ang ating Panginoong Jesucristo. Ano po sabi ng salita ng Diyos, gaya ng ating binasa, I will write down sa kanilang mga puso. The new covenant is not primarily forgiveness. Tandaan po natin. Ang bagong tipan, una sa lahat, hindi po ito kapatawaran lamang o biyaya na ipinapangaral ngayon sa maraming mga iglesia. Kapatawaran lamang dahil pagtanggap mo kay Jesus, okay ka na, you're all right. At sa biyaya ng Diyos, ikaw ay tinanggap, kahit hindi ka rapat-dapat, you're all right. Ang bagong tipan, hindi po ganito. Hindi lang kapatawaran. It is primarily transformation.
Ito po ay pagbabago. It is primarily a new creation. Una sa lahat, ito po ay bagong nilikha. Kaya sinasabi sa 2 Corinthians 5:17, if any man be in Christ, he is a new creation. So the central issue of the new covenant, ang central na issue po ng bagong tipan is the writing of the divine law in the hearts and minds of human being. Ito po ang central issue ng bagong tipan, na isulat, buhay na mga sulat. Ito po ang dahilan. Kaya sinusulat ang buhay na kautusan, ang nais ng Diyos kayo maging buhay na sulat, the living epistle, and Christ in us. Kaya malalaman po na we will be a living epistle and we will be the light of the world is when the life of Jesus reflected in our behavior. Kapag po si Jesus ang kanyang buhay ay nakikita sa ating mga asal at mga ugali, which is much greater than doctrine, gaya po ng ating napag-aralan. Na igit pa ito sa mga katuruan at mga doktrina ng Iglesia. Maraming mga tao hindi nila nakikilala o nakikita ang liwanag ng Ebanghelyo. Maraming mga tao ngayon, hindi nila nakikita ang liwanag ng kaharian ng Diyos, lalo na po sa mga mananampalataya sa Amerika. At tayo mabilis na sumunod sa kanila. Dahil po ang pinapangaral ngayon sa mga iglesia at sa iglesia sa Amerika at ibang mga bansa, ay ang biyaya para makarating sa langit sa ating mga kasalanan. And we know this is not scriptural. Hindi po nakabase sa salita ng Diyos. Ito ang pinapangaral ngayon sa mga iglesia. The Jews said everything is law. Ang mga Hudyo niya sabi nila sa Talmud, lahat ay kautusan. Subalit ngayon tayo mga Kristiyano, we say there is no law. Walang kautusan. At tiyak hindi nakabase sa kasulatan ang bagay nito. We have taught and I have taught before, akin ring itinuro, that there is no commandments. Wala nang kautusan. We have taught we are not under the law. Wala na tayong sa ilalim ng kapangyarihan ng kautusan dahil tayo ngayon ay na kay Kristo dahil sa biyaya ni Jesus. Alam po ninyo, hindi po ito ang bagong tipan. Yet the new covenant is the writing of the law in us. Ang pagsulat, ang bagong tipan nito po pagsulat ng bagong o pagsulat ng kautusan sa ating mga puso. It is not abolishing the law. It is the writing of the law in the human hearts. Pagsulat ng kautusan sa puso ng tao. At pinapag-usapan ano ang ating goal. Hindi ito ang pagpunta sa langit. The goal is to become pleasing to God. Maging kalugod sa Diyos. At ang hinangad ng Diyos, tayo ay mabago, matransform. At saan man pumunta ang mga taong ito na binago ng Diyos, sa wangis ng ating Panginoong Jesucristo, they bring the presence of God wherever they go with them. Kaya tandaan po natin, sa oras na ating pong tinanggap si Jesus, sa ating mga puso, ang binhi ay natanim. At kailangan itong lumago. At tandaan po natin sa ating Christian discipleship, yung binhing yan, ang pagpapalago nito, dito po ang napakahirap na bahagi ng ating mga Kristiyanong pamumuhay. Sapagat alam natin maraming mga pwersa ang nais na patayin ang binhi na nasa ating mga puso. Subalit ito'y kailangan lumago, at kapag ito'y lumago, ang katapusan nito ay ang kaharian. Ikaw ay nakarating sa kaharian when you do God's will by nature. Ikaw ay nakarating sa kaharian ng Diyos. Naghahari siya sa iyong puso kapag ginagawa mo ang kautusan ng Diyos na likas sa iyong buhay. Hindi ka na nag-struggle sa likas na, natural na, gaya na ginagawa ng ilang mga asal natin at mga ugali. Dito po, kaya ang tawag po dito ay ang kapahingahan ng Diyos. Dito po patungo ang ating pagpupunyagi, ang bungaklat po ng Hebreo, gaya ng ating pinag-aralan, sinasabi sa atin, we have to go on, magpatuloy, to what? To the rest of God, sa kapahingahan ng Diyos, to the place where the battle, your warfare is accomplished. Ang iyong mga kasalanan ay napatawad, and your nature is at rest in God. Marami mga Kristiyano na namatay na hindi nila naalam o naalaman merong ganitong lugar sa Diyos.
Kaya ito pong nilalayan natin. This is our goal. Kaya ito pong dahilan na sabi ni Pablo sa katapusan po ng kanyang buhay, sinabi, I have not attained, but I am pressing toward the mark, that I may know Him and the power of His resurrection. Kaya, ano po kanyang sinasabi? Ang kanyang tinutukoy ay ang goal ng ating Christian life. At ito po ang full apprehension of Messiah. Ito po ang goal, ninalayan ng ating Kristiyanong buhay. Ang buong maabot ang Mesiyas. Kapag po ito nangyayari, the full apprehension of Messiah Jesus, inyo po makikita na tayo po ay pinapatnubayan tayo sa pamagitan ng kapangyarihan ng kanyang ng buhay na muling bumuhay sa ating Panginoon. And that is the new covenant. Amen? The new covenant nagiging tunay sa atin when we have learned to flow with that life na muling bumuhay sa ating Panginoong Yesu Kristo. Kaya dito po tayo tumigil. So tayo po ay magbalik sa John 15 verse 6 na sinasabi, if a man abide not in Christ, he is cast forth as a branch. Ito po sinasabi sa John 15:6. Kung isang tao po hindi na natili kay Kristo, siya po ay iaagis bilang isang sanga. At ano po yung susunod na talata? Men gathered them and cast them into the fire. At yung pong sangang iyon na inihagis, titipunin siya ng mga tao at siya inihagis sa apoy at masusunog. Ano pong ginawa ng mga tao? Men gathered them and cast them. Tinipon sila ng mga tao. Sino po yung tinipon ng mga tao? Yung mga sanga. The Christian who did not abide in Christ. Nandiyan ba kayo? Yung mga Kristiyano na hindi nanatili kay Kristo. Ating mong basahin muli sa John 15:6. Hindi mong basahin. Okay, John 15:6. Mahalaga po na ating malaman ito sapagkat sinasabi, hindi ito ang mga Kristiyano, hindi Kristiyano mga tinutukoy dito. Kung hindi nanatili sa akin, ang hindi nanatili sa akin ay natutulad sa isang sangang itinatapon at natutuyo. Ang mga tuyong kahoy ay tinitipon at inihagis sa apoy at nasusunog. Kaya, he was a branch. Sino pong sanga dito? The Christian. He was in Jesus. Siya po ay nakikristo. But he did not remain in Jesus. Hindi po siya nanatili kay Jesus. He did not pray. Hindi siya nanalangin. He did not seek God. Hindi niya inanap ang Diyos. He led the world and his flesh, and Satan seduced him. Inayaan niya ang sanglibutan, ang kanyang laman. Si Satanas, na maling lang siya, akitan siya. His ambition in the world, ang kanya pong ambisyon sa sanglibutan, seduced him. Naakit siya sa pamagitan ng kanyang ambisyon sa sanglibutan. Naling lang siya. Fornication seduced him. Ang pakikiyapid, inakit siya. Satan today is seducing multitude of Christians. Si Satanas po ngayon ay kanyang inaakit, nililing lang ang napakaraming mga Kristiyano. Meron pong isang Christian magazine, ang lahat ng kanya pong issue is devoted to divorce and ministry. Particularly po in the States. Isang issue, isang Christian magazine, nakadevote ang kanyang issue about divorce and ministry. Because Satan is seducing. Si Satanas po hindi natutulog, siya po ay nag-aakit. And one of his big gun is sex. Ang isa sa kanyang pinakamalaking baril ay ang sa pong illustration dito, dahil po isang linggo lang nakaraan, hindi na tayo lalayo pa. Meron pa mga grupo, mga manggagawa dito, lumapit sa atin dito, at kinausap na silang makisama sa atin. Sapagat ang kanilang pastor ay nahulog at nakasala. Kinasama ang sandalaga sa kanyang iglesia. How many know the best way to snare yourself is to counsel someone in the opposite sex? Sino po ang nakakalam, gaya ng aking nasabing ito na binasa sa wikang Ingles, ang pinakamabuting paraan po tayo mapatibog natin ang ating mga sarili
na mabilis ay payuhan ang isang tao na hindi natin katulad, o kung ikaw ay babae, nagpayo ka sa lalaki, o sa lalaki, payuhan mo ang isang babae. Yun ang pinakamamadali na mahulog at ipatibong mo ang iyong sarili. You want to snare yourself? Guys, gusto mo ipatibong yung sarili? Ito ang pinakamabilis. Guys, sabi po ni Dr. Thompson ng mga materials na natin tinatanggap, sabi niya, I won't talk to a woman older than the age of 10 unless my wife is with me. Hindi siya makikiusap sa isang babae. Higit sa 10 taon, maliban kasama niya ang kanyang asawa. Kaya mga kaibigan, this is how minister. Ito mo ang paano mga manggagawa, mga pastor ay nalilinglang. Ganito po nag-iiwalay maraming mag-asawa by trying to counsel somebody of the opposite sex. Pinapayuhan ang maraming mga tao. And the moment you get into the counseling thing, alam niyo po ninyo, sa oras na ikaw po ay pumasok na sa pagpapayang bagay nito, the male and the female thing goes into high gear, kung inyo mapapansin. At ang unang bagay inyo mapapansin, you're getting little too friendly. Ikaw po ay nahuhulog na yung damdamin. Alam po ninyo, stay away from it. Tumakas kayo sa mga bagay nito. Get iron in your blood, fire in your bones. Men gather them. Yung mga sanga naputol at hindi nagbunga. Dahil po the Christian, lalo na po sa ating bansa, sa ibang mga bansa, ay hindi po sila natili kay Jesus to a great extent. Hindi sila natili kay Jesus. Men, ang mga tao, the world, ang sanglibutan, ay babaling ang kanilang mga pansin sa kanila. First persecution, gaya ng aking nasabi sa inyo, na dumating lalo na particularly sa ating mga kapatid sa United States at hindi malayo sa ating bansa. First persecution, ang matindi at masamang pag-usig ay dumating sa mga maraming mga Kristiyano because the Word of God shall be fulfilled. For man abide not in Christ, he shall be cast forth as a branch. Kaya sino mang Kristiyano na hindi mananatili kay Kristo, siya hihagis bilang sangsanga. At ito po'y mangyayari. Kaya handa po natin ang ating mga sarili. God's people needs to repent today. Kaya minsan ito pinahintuto ng Diyos sa ating bansa, lalo na dito sa ating syudad. This city has become the wicked city. One of the wicked city, alam natin yan, bago nandito ang mga Amerikano. It was considered Sodom and Gomorrah. And I believe this is the judgment of God na ating naranasan. Gayunpaman, there are still Christians here who fear God. God will spare this kung ito ang nilolooban niya at inayos niya sa kanyang puso. Amen? Kaya handa natin ang ating mga sarili, magsisi tayo, God's people are trading. Kaya ngayon ang ginagawa po ng mga bayan ng Diyos, kaya na pong pinaniniwalaan ng biyaya ng Diyos, okay na sila, tumanggap sila kay Jesus, and they are believing they are all right. Dahil sa po nasa biyaya ng Diyos. Tinanggap sila kahit hindi sila karapat-dapat, okay na sila. They are not all right. They are not all right. Alam po ninyo, you want to find out the standard for a Christian? Nais mo malaman ng pamantayan para sa mga Kristiyano? Gusto mo malaman sa inyong buhay kung anong pamantayan ng isang buhay ng isang Kristiyano? Gusto ba natin malaman, mga kaibigan? So, as your unsaved neighbor, tanungin mo ang hindi mo ligtas na mga kapitbahay. And get your pencil and notebook and he will tell you the Christian life is like. Sasabihin niya sa inyo kung ano ang magiging buhay ng isang Christian. That's all you need. Ito lang po ang kailangan natin. As your unsaved friend, your unsaved person will tell you what is wrong. Sasabihin nila kung ano ang mali. But there is nothing that will destroy common sense and character faster than religion. Hindi ba? Wala pong mabilis na sumisira sa sentido komon at karakter ng isang tao ang aking napansin, higit pa sa relihiyon. Kaya pong gawin ito ng relihiyon. Meron pong isang worker na dati sumasama kay Pastoran, ito po nanggaling sa Maynila.
Isang magagawa galing Maynila, dito po nagtrabaho sa Angeles. Nabalita ko kay Pastor Ran, dati sumasama siya sa kanya, hindi na sumama. Nabasa niya daw sa kanyang Bible, nung makita niya si Artaxerxes, ang hari po ng King of Persia, ay hindi sinunod ng kanyang asawa. Ang kanyang ginawa, pinagpalit niya ang kanyang asawa. At ang kanyang ginawa, dahil binabasa niyo sa Bible, yun ang kanyang ginawa, pinagpalit din ang kanyang asawa. So nothing, isang mabilis na sumira sa sentido komong at karakter ng tao ay ang reliyon. The common people heard Jesus very gladly, hindi ba? Ang mga ordinaryong mga tao ang siyang nakinig at tumanggap na may buong kagalakan sa ating Panginoon. It was the religious leaders that crucified Him, hindi ba? Ang mga reliyosong mga pinuno ang siyang nagpapako kay Kristo. Common people knew it was God na ang Panginoon mismo. The religious leaders were entangled up with their doctrine. Sila po ay nasabi sa kanilang mga doktrina. They could not see the plain thing of God. Hindi na nakikita ang mga simpleng bagay ng Diyos. Men and women today in the world are looking for godly people. Ang mga tao at mga lalaki sa sanglibutan ay naghahanap ng mga taong makadiyos. How many know this true? Ito pong kanilang hinahanap. They don't want to hear how big your church is. Hindi po nila, ayun po nila madinig kung paano kalaki yung Sunday school, kung paano kalaki yung iglesia. They don't want to be a trophy in your church. Ayaw po nila maging trophy sa inyong mga iglesia. You can see all the monkey business that goes on sa television, sa mga ministry ngayon. Sa television yung mga makikita. 2.5, pagpapala, buksan nyo yung mga pitaka, 1 milyon, ibibigay ng Diyos. These are monkey business. He knows when he say an artist, alam po ng mga hindi makadiyos kung ang nagsasalita ay artista. When he sees one, God has given them brain and common sense and conscience and experience. Alam po nila. Pero kanila po pasasalamatan, they will appreciate it, a little godliness. Kahit na konting kabanalan, a little example of honesty, pagiging matapat, integridad. Minsan po kanya po nasasabi mga tao sa libutan, ay napapansin ko mga taong yon, yung mga tao nandun nakikilala mo sila sa kanilang lagi nadidinig na pagbibiro. Masamang pagbibiro. Puro biro at nawawala ang Panginoon. The people are looking for godliness, not a sermon. People are not dummies. Hindi po sila mangmang. They know when you got the stuff. Alam nila kapag taglay mo ang Panginoon. When you got love, alam nila kapag meron kang pag-ibig. When you are doing right and you're holy, pag ginagawa mo matuloy, they know. And people of the opposite sex also know. Listen, yung mga tao na kabaliktaran ng yung sex, kung babae sila, lalaki ka, they know when you are available. Let me tell you that they know there is a chemistry that operates and the true Christian does not flirt. Amen? Ang isang tunay na Kristiyano, hindi po siya maalambong. A true Christian keeps himself or herself pure and holy. Pinatili niyang banal ang kanyang sarili. This is the new covenant. Ito ang bagong kasunduan o tipan. This will bring paradise to you wherever you are automatically. Kagad dadalhin ng paraiso saan ka man pumunta. It may not be at once, hindi po misanan. Sa bawat mga Kristiyano, maraming mga bagay na kanilang binabata because God is operating in us. Kumikilos po ang Diyos sa atin. God is making us holy. Inyo ba naranasan God is making you holy each day? Ito ba inyong naranasan? I'm a different person 10 years ago by the grace of God. I know. 10 years, 15 years ago, I know I'm a different person from now. Sa naran. Hindi ba masasabi itong mga bagay nito? I'm not the same person, praise God. He has grown within. I know He has grown within. Siya po'y lumago sa aking loob. And I have learned. Ako po ay natuto. I had made mistake, but I got up and kept on going. Ako gumawa ng maraming kapalpakan kahit ako'y pastor na. Kung sasabihin ko lang sa inyo, bubuksan ng Diyos ang aking buhay, hindi nyo maabot isipin. It's hard to think. I cannot reach to think, sabi nga niya po.
Nagawa ko mga bagay ngayon, makapalpakan. But I stand up, I got up, and kept on going. Ako po'y nagpatuloy. Alam po ninyo, ito po mahalaga. That's how we do it. You keep on going, you keep on going. Go on, go on. Amen? Nandiyan ba kayo? Someday, if I don't fall po, kung hindi ako babagsak, if I don't blow it some way, kung hindi po ako puputok, I will be eligible to receive back. Baka ako'y maging karapatan pa natanggapin muli. Yung nawala, na lumakad sa paraiso kasama ng Diyos. Amen? Revelation 2. Sa Revelation 2 po, kung kayo'y pamilyar sa aklat na ito po ay napaganda. Basahin niyo paulit-ulit. Revelation 2 and 3. May inyo pong malimit na makikita dyan na sinasabi, to him who overcomes. Sa kanya na magtatagumpay. Paulit-ulit, sinasabi sa aklat na yan, o sa kabanata niyan, to him who overcomes. To him who overcomes. Sa kanya na magtatagumpay. Hindi niya sinabi sa kanya na gumawa ng kapahayagan kay Kristo. Hindi niya po sinabi ito. Hindi niya sa kanya na gumawa ng kapahayagan kay Kristo. No, sa kanya na magtagumpay. To him who overcomes. What does that mean? Ano pang ibig sabihin nito na magtagumpay? The context of Revelation chapter 2, yun po mga salita na what to overcome. Sinasabi po sa Revelation 23, anong dapat natin pagtagumpayan. It tells us, sinasabi po sa Revelation 2 and 3, it's all works. Hindi lang po pananampalataya dito. Lahat ay kailangan tayong gumawa. Kumilos. It's all has to do with works. It means overcoming the things that are wrong. Kailangan natin pagtagumpayan mga bagay na mali. The things that the Lord finds wrong. Yung mga bagay na masumpukan ng Diyos na mali sa atin. To him who overcomes in Ephesus, sinasabi po, sa kanya na magtatagumpay sa iglesia sa Epeso. Ano po ang kanilang dapat pagtagumpayan? They have left their first love. Kanilang iniwan ang kanilang unang pag-ibig. It starts so strong. Sila nagpasimula ng malakas and still a good church ang iglesia nito. Ito pa rin isang mabuting iglesia, but they have lost that zeal and romance. Kaya po nawala yung kanilang sigasig, ang kanilang pakipaglambingan sa kanilang kalagitnaan. It was all just labor. Sa kanilang kalagitnaan, puro parang trabaho na lamang. Wala na yung sigasig, wala na yung paglalambingan. There was no first work of holiness and devotion. Nawala na yung unang gawain ng kabanalan at devotion. Gumigising ng maaga na nanalangin. Now, they don't have no romance and zeal. Wala na po mga bagay nito. How easy it is after 2 or 3 years being a Christian to lose your first love. Hindi ba? Napakadali. Pagkatapos ng 2 o 3 taon ng pagiging Kristiyano mo na mawala mo ang unang pag-ibig mo. You have learned to walk the move. Ikaw ay natutunang kumilos sa loob ng iglesia. You have learned the church vocabularies. Alam mo na yung mga salita ng iglesia. The sugary language of Canaan. Ang mga matamis na salita ng Kanaan. But what happened is, we lost the freshness of getting up. Ating nawala ang kasariwan ng paggising sa umaga, alas 4, alas 5 ng umaga, walking with Jesus. Lumalakad kasabay ni Jesus, nadidinig ang kanyang tinig. The Ephesus has lost this. The Ephesians has lost this. Nawala po nila mga bagay nito. And he said, if you don't repent, kung hindi kayo magsisisi, I will remove your lampstand. Aalisin ko ang iyong kandelero. The Lord's very stick is talking to the Christian. I'm gonna take your testimony from you. Yung lampstand mo, yung kandelero kukunin, yun po ang patutuo ng Diyos sa atin, your lampstand. And he said, the first word to the overcomers,
To him who overcomes, in this case po, they have lost their first love, overcoming that, making church, business as usual. You have to overcome that. Kailangan po natin alalahanin that Christianity does not consist of churches. Tandaan po ninyo, Christianity does not consist of churches. Hindi po ito binubuo ng mga iglesia, paramihan ng iglesia. It consists on one-on-one relationship with the man. Ang Kristyanismo po ay ito po ay ating pong pakikipag-ugnay ng isang personal relasyon sa isang tao na gumagawa ng di karaniwang mga bagay like skipping on the mountains. Hindi po na alam ba nito? Na sinasabi sa Song of Solomon. Ito ang mga di karaniwang mga bagay na nagagawa. Skipping on the mountains of spices and bring you up in the lion's den, the place where the leopard are, where there is romance in the spiritual realm. And he said, come away, my beloved. You can see, you can lose this tremendous freshness, that charm, that romance. Mawawala natin mga bagay nito. Ang hamog sa umaga, nagdidilig sa atin para tayong maging sariwa. Yung pong paghalima, yung pag-akit, yung paglambingan sa spiritual na kariyan. At ating mawawala lahat ng ito sa pamagitan ng maraming mga bagay na ating binanggit. Kasama na dito ang church routine natin. And he said, kailangan mo pagtagumpayan. And you do the first work. Kailangan mong gawin ang unang gawain mo. And what's that? Ang unang gawain ng pagpupuri at panalangin. And you remember, your allegiance is to Jesus. Your allegiance is to Jesus. Ang iyong pagkamatapat ay sa Diyos, hindi sa iglesia, hindi sa pastor. Takot sa pastor. Your allegiance is to Jesus. It's Him. Sa Kanya. Paul did not say that I may know the church. Kaya po nakikinig sa tape. Etong sigaw ni Pablo. Kasi po ang Diyos na maraming Christian ngayon, ang kanilang iglesia, ang kanilang samahan, ang kanilang choir. 6 years before his martyrdom, 6 na taon bago po mamatay si San Pablo, he even still trying to know the Lord. Kanya pong pinipilit na makilala ang ating Panginoon. Ito po ang unang gawain natin, to know Jesus, to love Him, na mahalin siya. Not the things of God, not the duties of God, but Jesus. Hindi po mga tungkulin natin sa Diyos, hindi sa mga bagay ng Diyos, kundi si Jesus. And then comes the first reward sa mga mananagumpay. The person who comes out and seeks the Lord, gets a burning love and romance, sabi niya, I will give him to eat the tree of life, which is in the midst of the paradise of God. Tulutan ko siya, napakainin siya ng bunga ng punong kahoy, nagbibigay buhay na nasa kalagitnaan ng paraiso ng Diyos. Brothers and sisters, Christianity is not a religion. Ang Kristyanismo hindi po reliyon. Religion, what is a religion? Religion is a system that men develop in order to attain bliss in hereafter and sometimes to attain benefits in this world. Ito pong reliyon. Ang reliyon po ay isang sistema na binuo ng tao para po kanya matamo ang lubos na kaligayahan at minsan para matamo ang benepisyo sa sanglibutang ito. Ito po ang relihiyon. That's what religion is. It is a system developed by men to careful pursuit of which bring bliss in hereafter and sometimes designated benefits in this life. That is not what Christianity is. Christianity, ano pong Kristyanismo? Christianity is the coming of the living person to you. Yan po ang Kristyanismo. Ang paglapit ng isang buhay na persona sa iyo. A living person coming to you in the spiritual realm. Isang buhay na persona kung marating sa atin sa spiritual na karyan. And He's saying to us, ito po yung sinabi sa atin, follow me. Ito pong Kristyanismo. Follow me. Kaya ito pong pagdating ng isang buhay na persona. Follow me.
Lay down your life. Did you lay down your life to the Lord? Ilaan mo yung buhay sa Panginoon. Set aside your family. Sa tabi mo ang iyong pamilya. Set aside the world. Sa tabi mo ang libutan. Set aside your ambition. Set aside your hold dear. Set aside. Take up your cross. Follow me. That is what Christianity is. Ito po ang Kristyanismo. It's a personal following of a man. Isang personal na pagsunod sa isang tao. Hallelujah! Hindi po naunawaan. So we have these tapes, hindi po pakinggan nyo ng pakinggan para nyo malubos na maunawaan what is a new covenant, a new testament. 2 Corinthians chapter 3 verse 1, atin pong balikan ang ating text ng umaga. 2 Corinthians chapter 3 verse 1, tinatas na naman kaya namin ang aming mga sarili, sabi ni San Pablo. Do we begin again to commend ourselves? Sa ba, ininyo pinupuri na naman ang aming mga sarili? Because, nasabi po ni Pablo ito, dahil people were putting him down. Ang context po nito ay, nasabi ni San Pablo ito sapagkat siya'y minamalit siya ng mga tao. At it's hard to believe, napakahirap pong isipin that people will put down the Apostle Paul, na matahin siya ng mga tao. We picture Paul, hindi po ba? Ang ating paglarawan kay Pablo, Paul as a big preacher, isa po siyang big shot na mangangaral. He got the finest chariot, nasa kanyang pinakamagandang limousine, karwahe, a church of thousands, ang membro ng kanyang iglesia, libo-libo, people convicted or converted by the thousand kapag siya nangaral, signs and mighty wonders, mga tanda at kababalagan sumusunod. You have any problem, you ask Paul, he gives the answer, supernatural. Kung meron kang problema, tanungin mo si Pablo, at sasagutin ka niya supernaturally. A man living 2 feet off the ground, untouched by human misery. A giant among men, isang igante sa gitna ng mga tao. That is not the true picture of Paul. Hindi po itong tunay na larawan ni Pablo. He was a tough little Jew. Siya po siya sa matigas na maliit na Hudyo. He preached in homes. Siya po nangaral sa mga bahay-bahay. Because there was no church building until the 3rd century. Sabat sa panahon niya, wala pong mga gusaling mga iglesia hanggang po sa ika-3 siglo. He preached in little groups, in homes. Siya po nangaral sa mga grupo, maliit na mga grupo sa mga tahanan. As soon as he left a village or a town, sa oras po kanyang iniwan sa baryo o isang bayan, ang mga Judaizers po, mga pinuno, mga Hudyo will come at praratangin po siya ng lahat ng mga bagay na kanilang maisip at kanila pong aalisin at wawasakin ng iglesia kanyang nilikha. A good deal po of the ladder of his life, when he should have been enjoying life as a retired minister. Ito po kanyang buhay Alos po kanyang buhay, sana po ay kanyang ini-enjoy bilang sa katandaan ng kanyang pagiging ministro ng salita ng Diyos. Kanyang ini-enjoy kanyang buhay, but he was in a Roman prison. Nasa loob ng bilangguan. He went from problem to beating to imprisonment. Ito kanyang naranasan. Bilang alagad ng Diyos, kanyang naranasan ng mga problema, pagkabilanggo. At ang Diyos ang nakakalam kung anong mga bagay nito. Then we have such hellish doctrine today. At meron po tayong mga demonyo, mga doktrina such as prosperity and faith message. Iyon po mga ating nadidinig na mga mensahe ngayon sa television. Yung sabihin mo lang sa ina, kasaganaan, pagpapala, pananampalatay mga mensahe. Dear Jesus, these people has gone so far as to say, if Paul had faith, he would not have suffered. Ito sinasabi nila, kung meron siyang pananampalataya, hindi sana ganito naghira. That show the depths of the seduction in the churches today. Dito po kalalim ang pagkalinlang ng maraming mga iglesia sa kasalukuyan. And it's going straight to Antichrist. Patungo po lahat ng mga bagay na yan kay Antikristo at hindi mula sa Diyos.
Paul ang siyang ating halimbawa. He said, kanya po sinabi, follow me as I follow Christ. Sundan niyo ako kung paano ko sinunod si Kristo. Imprisonment. Gusto ba natin yun? Bilangguan, pagpapalo, pag-aayuno, a tough little Jew. Isang malit, pero matigas na Udyo. Standing against even the apostle. Imagine, siya tumayo ang laban, hindi lang sa mga Judeans, mismo mga alagad. Mga alagad. Kung niyo pong naalala, he had to stand against Peter. Kailangan siya tumayo laban kay Pedro. Peter will not eat with the Gentiles. Ayaw niyang kumain kasama ng mga Hentil. He has to stand against James. Kailangan po siyang tumayo laban kay Santiago. Si Santiago po, he was a Jewish pastor over the Jewish flocks. The issue that James was concerned about, ang inaalala po ni James, na kalahating kapatid ng ating Panginoon, ang kanya pong kongregasyon, mga Hudyo sa Jerusalem, ang kanyang inaalala at sinasabi, things struggle, don't eat, and in God is struggle, and don't drink the blood. Ito niyo makikita sa Acts, yun ang contribution ni James sa iglesia. A tremendous contribution. Huwag kayong kumain ng dugo at mga hayop na binigti. The only contribution, a tremendous contribution to the church, that was James. He was a Jew. And his church, they were all keeping the law. Imagine, they were all keeping the law. Silang lahat. Sinusunod lang kautusan. You see po, but these men are keeping the law. So Paul, si Pablo din, na sinasabi niya, na siya po ay nagpakaya kay Richard Gomez. Nagpakalbo. They're keeping the law. Yun po yung panata nila. Serving the Jew in Jerusalem. A church of 1,000. Pastored by half-brother of the Lord. James, Peter would not eat with the Gentiles, and Paul took him on for his waffling, kung niyo mo papansin. Hindi po pinalampasan ni Pablo ito, ang kapalpakan ni Pedro. Nakita lang niyang mga kapatid galing sa Jerusalem, kumakain sa kasabay ng mga Hentil. Bawal po kasi sa mga Diyos, kalakautan yan ayos mabay, hindi po pinabayan nito ni Pablo. Kaya, kung niyo po mapapansin, he never get over it and said, yung pong pag-insulto nito ni Pablo kay Pedro, hindi po nalampasan, hindi po nasaktan siya Napahiya Kaya sa kasulat ni San Pedro, may hindi mo mapapansin, Paul writes stuff that you cannot understand. Sumusulat si Pablo na hindi mo maunawan. See? Pero to Paul, the one man, this little Jew, everything is against him. Lahat ay salungat sa kanya. And to him given the mystery of the body of Messiah. Sa kanya ay binigay sa kanya ang misteryo ng katawan ni Kristo. Is the only man uses the term the body of Messiah. Sila ang tayong tao na gumamit sa buong kasalutan sa katawan ni Kristo. Patungkol sa salita mo na sinabi niya ang katawan ni Kristo. To Paul alone was given the transition from Moses to Christ. Lahat ng ito mga misteri binigay kay Pablo. One man, that's why he said, is getting pressure. Kung yung mababasa, ako po ay dinidiin ng mga iglesia, mga kapwa niya mga lagad. Dinidiin siya. From the churches, sinasabi siya kulto. Because they say, sinasabi, he doesn't know anything, wala siyang alam. He wasn't one of the 12. Hindi siya kabilang sa mga 12 alagad. And he's running around with Timothy. Naglilibo siya kasama si Timoteo. Si Timoteo po isang bunga sa kanyang panampalataya. Ang kanyang ama ay isang Grego. And God knows what else. Paul said, do I need to commend myself? Kaya po kanya, kailangan ba mga Korinto na itaas ko, papurihan ko ang aking sarili? Hanggang dito na ba tayo nakarating? He said, do I need a letter from you? I need to write me a reference? Me, Paul? Katulad ba ako ng mga iba riyan, sabi niya, nangangailangan ng rekomendasyon mula sa inyo o patungkol sa inyo? Ako, si Pablo, your father, ang inyong ama. Sa verse 2, basahin po natin sa verse 2. Kayo mismo ang aming rekomendasyon
nasulat sa aming puso at hayag nababasa ng lahat ng tao. Hindi po nadinig kayo sinabi? Kaya mismo ang aming rekomendasyon, you are my letter. Kayo ang ating sulat, he said. You are the proof. Kayo ang katibayan that I am an apostle, na ako isang alagad ni Kristo. He said, you are written in our hearts. You are known and read by men. How many men are reading you? Christian, how many men are reading you? Ilan po mga tao ngayon binabasa kayo? They are not listening to what you are saying. They are reading you. Hindi po nila pinakikinggan kung yung sinasabi. Binabasa nila kayo. What are they reading? Ano ka lang binabasa sa atin? Are they reading that God is holy? Nababasa ba nila sa ating buhay ang Diyos ay banal? Are they reading that Jesus is holy? Na si Jesus ay banal? What are they reading? What are they reading? Ano po ka lang binabasa? I'm asking the congregation. Kapag ikaw po ay bumabasa at sumusulat, you convey. Ikaw po ay naglilipat ng impormasyon. When you read and or writing, it conveys what? Information. I'm asking the congregation now. Tinatanong ko po kayong lahat. What information are men gaining in your personality? Ano pong impormasyon na kanilang natatanggap sa inyong mga personalidad? Tuloy po natin ang kanyang binasa. Verses 3 to 5. Tignan natin. Ayag sa lahat na kayo'y sulat ni Kristo na sinulat namin. Hindi kayo sinulat ng pluma at tinta, kundi ng Espiritu ng Diyos na buhay. Hindi kayo sulat na nakakaukit sa bato, kundi sa puso ng mga tao. Dahil kay Kristo kaya kami nakapagmamalaki ng ganyan sa harap ng Diyos. Hindi dahil nakakala namin may magagawa kaming anuman sa aming sariling kakayahan. Kung may nagagawa man kami, dahil iyon sa Diyos. Amen. Dahil iyon sa Diyos. This old Jew said, God is my sufficiency. I don't have a big following. I'm walking with Jesus. I'm telling you what I heard from Him. Ang sinabi ko sa inyo ay yung aking nadidinig kay Jesus. Kaya verse 6 sabi niya, siya nagbigay sa amin ng kakayahan upang upang maging mga lingkod ng bagong kasunduan. Hindi isang kautusang nakasulat, kundi sa Espiritu, sapagkat ang nakasulat ay pumapatay, subat ang Espiritu ay bumubuhay. Amen? Nawa po sa putong ito, ay tayo nagnanasa na maging bagong tipan na mabasa ng lahat ng mga tao. Kahit ng lahat ay manalangin. Let's all pray. Let us look to God in prayer. Hallelujah. While the organ is playing, let us look to God in prayer. Son of God, we worship you. We bless you, Lord. We bless you, Lord. Tinatahimik namin ang aming mga sarili puso, Panginoon, sa iyong harapan. Walang pagsala, Panginoon, alam namin na ikaw ay nangusap sa bawat isa sa amin. Salamat sa inyong mga katuruan. Ang mga bagay nito, these are external forces, Lord, yung ginagamit. Paring binhi ay lumagos sa aming mga buhay. It has to grow. It has to grow. Kailangan lumago ang binhing yan, Panginoon. When it grows, we can find the rest of God. Kami, Panginoon, ay makarating sa iyong kapahingahan. Sana, Panginoon, ay kaming lahat ay makapasok sa lupang ipinangako. Merong naiwan, Panginoon, at hindi nakaabot. Panginoon, merong pang kapahingahan na nais mo na aming maabot. The full apprehension of Messiah, Jesus, in our lives. Help us to worship you in spirit and in truth. Help you to walk. Help us, Lord, to walk in faith. To stand, Lord.
in your presence each day, using our faith, Lord, that as if we are in your holy throne, in the third heaven, bowing, Lord, with the 24 elders and the 4 living creature. Help us to be eligible, Lord, maging karapat-dapat kami na sumasamba, nagpupuri sa banal na trono. God, we love you so much. You are our covenant. You are our covenant, Lord. Jesus, move in our midst, move in our midst. You are the head, Lord. Ikaw ang ulo ng iyong iglesia. Hindi ang patay na ulo. Patay na ulo ng reliyon. Ikaw ay napakot na matay. At hindi mo inayaan ang tao na magtayo sa iyong iglesia. Hindi mo inayaan, Panginoon. We know that is not true. But you are alive, Lord. You are building your own church. Ikaw mismo pang nagtatayo ng sariling iglesia. You are building your church. You are building them upon your body and blood. We have preached this morning the gospel of the kingdom. We have preached about the Judaic Christianity, Lord. Really, it's all about not being forgiven so that we can go to heaven. Hindi lang yon, Panginoon, na mapatawad pumunta sa kalangitan, but being transformed. Kami yung binabago, Panginoon, so that wherever we go, the curse will be lifted up. Saan kami pumunta, Panginoon, na sumpa ay naalis, Panginoon, sa mga buhay ng mga tao sa aming sariling buhay. Hallelujah! Kira mo Sunday, kira mo bosa. We pray this morning, Lord, for each one of us. We pray this morning, Lord, for each one of us, that the living seed will grow in our personality. The living seed, which is Christ, ang buhay na binhi ay lumago sa aming personalidad, and it shall take root and grow. Ito po ay magkaroon ng ugat, Panginoon, lumago. And Lord, the yoke shall be broken. Ang pamatok ng kasalanan ng sanglibutan ay mawasak. Lord, let us all stand in the presence of God. Let us all stand in the presence of God. Hallelujah, hallelujah. In the name of Jesus, in the name of Jesus, you see the needs before you, Lord. You see the needs before you. Nakikita ang pangangailangan sa iyong harapan. As we offer our hearts unto Thee, as we offer our hearts unto Thee, you see the needs before you, Lord. Send the Spirit, Lord. Send the Spirit, Lord, for release into the new covenant. Into the new covenant. For release to godliness. A release into godliness. You see the need in our hearts to know you in a great way, Lord. To know you in a great way. Hallelujah. Lord, Lord. Hallelujah. Help us, Lord, to really to live the life, not to be bowed down by the world, not to be bowed down by the television, by the flesh, by personal ambition, but to free from all of this, Lord. Free us from all these things. Free us from all these things. Palayain mo kami, Panginoon, sa lahat ng mga bagay nito, and to walk as full-dead, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lumakad kami, Panginoon, katulad kung paano lumakad sa San Pablo. Now we come, we come in the name of Jesus, asking, Lord, you will stretch forth your hand, stretch forth that scared hand, Lord, that our sins and sicknesses, all that we have lived, Lord,
we ask you to reach down in the name of Jesus and touch each one of us with your glory in the name of Jesus. Touch us with your glory, Lord, this morning. Hallelujah! Deliver us. Have mercy upon us. Hallelujah, hallelujah.